Yes, so siguro unahin natin yung sa Manila District Anti-Cybercrime Field Operation, no? Ito yung isang minor na nagkaroon ng ka-chat online, social media. At ito ay hinikayat ng isang suspect, no? Na magpadala ng nude pictures and videos. So after sending that nude photos and videos, doon na lang umpisa yung coercion dito sa minor na biktima. At kinausap ng suspect na magkita sila sa isang motel sa Manila. At noon nakapag-sagawa rin ng pag-report yung biktima sa ating opisina sa Manila District Anti-Cybercrime Team para tayo ay magsagawa ng operasyon. At yun nga, nahuli yung suspect at nakumpiska yung cellphone at doon nakita yung maraming nude picture at videos. Immediately, nakapag-file din tayo ng kaso laban doon sa suspect. So, naging karelasyon ba niya, yung biktima niya? Actually, hindi. Dahil napakabilis ng pangyayaring yan. Kumbaga, nag-meet sila online. The following day, nagpadala ng picture ng mga tubad, video. At sumunod na araw, nag-meet sila doon sa isang motel sa Manila. At doon na rin tayo nagsagawa ng operation para mahuli yung suspect. Yes, in the conversation, siguro na hikayat yung minor victim para magpadala ng mga picture. So, parang sila nagkakilala pala. Kapalit noon ay siyempre dahil nagpadala ng picture yung biktima ay pinadalan din ng pera. Kano, sir, yung pinadala? 20,000. Anong kaso na kakang? We filed grave coercion and then anti-photo and video voyeurism act and then 7610 under RA 7610. This is all in relation sa anti-cybercrime law.